Pero sa Malvar, Batangas, nakilala ko naman si Vicky Lopez, isang horse rehoming advocate. Imbis na katayin agad ang mga kabayong may injury o may edad na, hinahanapan ito ng bagong tahanan ni Vicky. Nagsimula yun sa time ng lolo at lola ko. Nag-aampon din sila ng mga retired race horses. Then, naging mahilig din yung nanay ko and then napasa din sa akin yung hilig. Meron bang nag-trigger para talagang simulan mo siya seryosohin mo yung ganong advocacy of rehoming horses? Alam ko kasi yung iba pag walang bumibili sa kanila, katayan yung bagsak nila. Nakakaawa, di ba? In 2020, the lockdown happened, March. It went longer than anyone expected. Para sa mga iba, if walang karera, walang income. Unfortunately, may mga ibang kabayo na neglect. So, dun ako nagsimula talaga actively trying to find homes for yung mga ibang kabayo na medyo napapabayaan na. Naghanap daw siya ng bagong kakalinga sa may 20 kabayo gamit ang social media. Ang first na nagka-interest was yung mga experienced horse owners and then eventually, kasi talagang pinursigi ko yung advocacy, pati yung never owned na naging owners. Karamihan is ginawang farm horse. Pero paalala ni Vicky, sa mga nagbabalak mag-adopt ng retiradong racehorse, owning a horse is actually not for everybody. You really have to have experience. Long-term commitment po siya in terms of expenses, in terms of energy, in terms of money, in terms of time. Kailangan din daw dumaan sa training ang kabayo para sa bagong buhay sa labas ng racetrack. Pati yung bagong may-ari, dapat daw mag-training. Yung training nila is for racing. Maraming nagugulat, bibili sila ng retired racehorse. Akala nila is as simple as sasakyan ko and then magugulat sila na hindi sumusunod yung kabayo or biglang igagalope sila. Siyempre kasi training nila yon. Si Vicky mismo, kumupkop ng 2 kabayo na bigay ng ibang horse owner. Isa rito, si Maximum Speed, isang thoroughbred na itinuturing ni Vicky na miracle horse. She was a very promising filly, a very young female horse before, and then nagkasakit siya. Naging chronic yung sakit niya, primarily sa kidneys. So when I got her, she was in quite bad shape already. Talagang nakakaawang tingnan. The thing is, yung sakit niya walang cure yun. Just as I was about to put her permanently na sa farm, biglang we noticed nag-i-improve siya. Nag-i-improve. Even medically, nag-reverse yung what we felt was irreversible. Katuwang ni Vicky sa pagkukondisyon kay Maximum Speed, ang trainer na si Ramon Nartea, na minsan na rin daw nalagay sa alanganin ng buhay. Sabi ko, gusto kong i-train. Kasi nga, sabi may kidney disease. Sabi ko, parehas kami. Baka bagay kami. 16 years old po ako, na-diagnose po ako na may parang kidney disease. 24 years. Ago. Nung tinaningan po ako, 6 to 9 months lang po. I was 16 years old po. Kaya raw, itinuturing niyang espesyal ang alaga. Super special po kasi po, nung hinabaan ko po ito, kumbaga po sa mga racehorse, hindi na po siya pwede. Dahil bumagsak po yung weight niya, tapos yung itsura niya hindi na po pangarera po. Maximum Speed! Milagro daw na gumaling si Maximum Speed at nakabalik sa karera. Now, it's already 1 year of her running with me. Naghahanap buhay siya twice a month. Hindi siya nagzi-zero. So I think she has about mga 20 or more than 20 placings na. It's either nanalo siya or nag-second place siya, third place, ganun. Kasi may premyo pa yan. Bukod kina Vicky at Ramon, nariyan din si JR, ang groom o taga-alaga ni Maximum Speed. So ikaw talaga yung lagi niyang kasama? Opo ma'am, kahit po sa exercise training po sa loob ng pista. Ako po sumasakay sa kanya. Ano kaibahan niya sa ibang alaga mo sa tingin mo? Ito ma'am, napakabait po ni Maximum kahit sa ensayo. Yung ibang alaga ko ma'am, pag iniisay po sa pista, bigla po may tumatalon po eh. Sa umaga, in-exercise ni JR si Maximum Speed
sa racetrack ng Metro Manila Turf Club. Pagkatapos nito, pinapaliguan ng kabayo. Inilalakad naman ito ng misis ni JR para matuyo ang buhok. At saka, ibabalik sa kwadra para kumain. Kumpara sa ibang kabayong nakilala ko, masasabing masarap ang buhay ni Maximum Speed. Pero may isa pa raw sikreto si Vicky sa pagbabalik ng sigla ng mga kabayong sinukuan na ng iba.